Po, pag tumuloy siya, pwede po bang makahingi ng konting tulong para mapagawa po yung bahay? Ano po? Hindi pong makahingi ng tulong sa inyo para mapagawa po yung bahay. Pag inuwi namin siya dito, hingi ng tulong, pampagawa ng bahay. Hindi rin po ako makapagsalita, masakit po yung lalamunan ko. Kahit ano lang, Nay, kahit na ngayon, tapos bukas balik agad tayo, hindi po talaga kaya. Hindi po, hindi. Kahit balikan po tayo. Hindi po pwede, sir. Ikaw na lang kaya, sir, pwede ka naman siguro. Malaga sir. Ha? Marami rin alaga. 4 na baka. Ay 5. 5 baka yung alaga nyo po. Sir. Hindi, pahalaga lang yun. Nakikipag-alaga lang ako sa mga kapatid, ganyan. Pero importante talaga mga kababayan, di pwedeng si bayaw lang. Kailangan talaga kapatid. Naiintindihan kita, sir. Pasensya na po, ano? Pasensya na po. Sakit na rin. May sakit na ako sa tagiliran. Dumudugo na ilong ko. Yung mga kababayan, punta tayo doon kay Kuya JJ. No? Sige po. Nanay Ansing, balikan po kita kung anong mapag-usapan namin ni Kuya JJ. Sige po. Pagaling ka po, ha? Salamat po, sir. Oo, pagaling ka, inom ka maraming water para lumakas ikaw. Nahiya po ako sa inyo. Hindi, wag kang mahiya. Ano ka ba? Nag-usap na tayo, di ba? Ay pupuntahan sana kami bukas, linggo. Linggo ng hapon, mayroon kaming event. Kaya lang, kinancel ko na lang. Kasi nga, hindi pwedeng ipagpaliban yung tawag ng bahay pagamutan at ng mga doktor. Ano po? Sige, babalikan kita dyan, Nay. Tara mga kababayan. Kakasakit yata ako dito, guys. Paano kaya to? Sino kaya? Paano kaya to mga kababayan? Naging busy na sila at nagkakasakit na si Nanay Ansing. Hindi raw makatayo, hindi makalabas. Kuya JJ, saan ka? Kuya JJ? Kuya JJ? Oh, wala na rin. Ha? Kuya JJ? Wala rin si Kuya JJ. Sabi ko, babalikan ko siya. Kuya JJ. Hintayin natin, baka umalis lang. Diyan, tingnan mo nga, baka nag-CR. Paano to mga kababayan? Pati si Kuya JJ nawala naman. Sabi ko, babalik ako. Maghahapon na. Jessie, ikaw na lang kaya gawin kong JJ. Kuya JJ? Kuya JJ? Ay, apong. Sabi ko, huwag siyang aalis. Dapat isa dito na iwan, no? Ano pag hindi sila sumama doon? Hindi natin makukuha si Kuya Oliver pag walang kasamang kapatid. Kailangan yun. Ha? Ano yun? Hindi nga natin makukuha si Kuya Oliver kung walang kasamang kapatid. Kaya kung kinakailangan magdala tayo ng Gatorade para maisama natin si Kuya JJ, magdadala tayo Gatorade. Eh, si Kuya Ate Ansing naman, sabihin na lang natin, bibili tayo ng yero doon sa Makati. Pwede ba yung guys? Layo ng pagbibilian. Hindi, sabihin natin, matibay ang yero doon. Tingnan nyo nga dyan si Kuya JJ, san? 1 hour na tayo naghihintay dito. Sabi ko, huwag aalis. Bakit nawala? Pati yung anak nawala. Ano ba yun? Gagabihin tayo nito. No? Parang ayaw nila makita yung kapatid nila, Dads. Kung kailan ngayon lalabas na, tapos ayaw. Hindi pwede. Lalabas na eh. Nawala na sila, guys.
Na-stress ako. Bakit? Si Ate Ansing naman nagkasakit. Ganun ba talaga yun? Masakit agad? Hindi rin pwede yung anak, no? Hindi rin pwede yung anak ni Ate Ansing, hindi pwede. Anak ni Kuya JJ, hindi rin pwede. Si Kuya JJ lang at saka si ano. Bumalik daw sa bukid. Ha? Bumalik sa bukid. Ba't bumalik? Isabi ko, aalis kami. Ha? Bumalik eh. Babalik ko mamaya. Ano oras? Eh baka babalik nun hapon na. Bumalik eh. Baka tinignan yung kalabaw niya waka. Kuya JJ, saan ka galing? Kailan ng baka, dati Frankie. Nagpainom ka, halika, mag-usap tayo na maayos dito. Kuya JJ, dito ka muna. Mag-usap tayo na maayos. Kahit ganito na lang. Kahit ang kailangan ko yung present lang kasi. Kahit ngayon lang at saka bukas balikan tayo. Para makita lang na kasama namin ng kapatid para makuha natin yung kapatid mo. Okay lang ba? Kukunin na natin sa Depende po sa sitwasyon. Kasi sabi ng doktor po, ganito ang sabi ng doktor. Any moment po, pwede nang lumabas si Kuya JJ. Depende po sa sitwasyon. Kaya nga pupuntahan natin. Hindi ko alam pa. Depende po yun sa sasabihin ng doktor kung ano. Malalaman natin yan. At kung ano ang kalagayan ni Kuya JJ, depende sa kalagayan niya. Kaya kailangan ka namin. Kasi kinuusap namin si Nanay Ansing, hindi daw talaga siya pwede kasi may sipon siya ngayon. Hindi nga siya makalabas ng kwarto eh. Sa akin naman sir, may paano kaya yan? Pero balikan sir. O, bukas po ang balik na natin. Ganito din ang oras. Mga hapon, hindi ko po masabi. Basta bukas balik tayo, baka gabi. Ayaw kong sabihin na umaga. Kasi kung hindi tayo nakaalis ng umaga doon, depende po sa sasabihin ng doktor. Alam mo naman sa ospital, naghihintay pa tayo. Baka iwanan nyo naman ako sir. Doon sa ospital. Hindi kita iwanan. Mag-isa lang ako doon. Ninervous ako kasi doon. Pagka nandun lang ako sa ospital. Hindi naman ikaw patuturukan ko, Kuya JJ. Huwag kang mag-alala. Sagot kita, kailan ba naman kita pinabayaan? Ba't ka nininervyos doon? Ano ikinaka-nervyos mo doon? Naninervous kasi ako doon sir. Bakit ka nininervyos doon? Baka pumupunta ako doon na Baka pumupunta ako doon sir. Naninervous ako. Pag pumupunta ka doon, nininervyos ka. Oo sir. Bakit nga? Anong natatakot? Anong kinakatakot mo doon? Hindi po ano yung kwan ko sir. Karamdaman ko pag nandun ako. Yung tibok ng puso ko pag akong kwan nila doon. Ha? Baka akong tuturukan. Hindi ka nila tuturukan, hindi naman ikaw ang malay. Wala ka naman sakit, ba't tuturukan? Unless sasabihin ko kay Doc na, Doc, ito po taong to, kailangan turukan kasi lagi nagiinom ng Gatorade. Yun lang sir. Pag nandoon tayo, habang naghihintay, inom tayong Gatorade. Pwede ba yon? Gagawin sana ako dati Frankie. Ngayon, mamayang hapon. Anong gagawin mo mamayang hapon? Mag-araro sana dati Frankie. Mag-aararo ka. Pwede bang sa Monday na lang yon? Yun daw ang schedule dati Frankie. Mamayang hapon. Kanino ba yung araruhin mo? Yung kapitbahay lang naman. May aararuhin ka. Ano yun? Uupahan ka nila? Oo, dati May Frankie. magkanong upa doon? Kwan lang naman dati Frankie. 200, gano'n. 200. Oo, dati Frankie. Sumama ka na lang sa akin, Kuya JJ. Gawin kong 300. Kung doon 200, bigyan kita 300. Sumama ka lang. Huwag ka na mag-araro. Sumama ka lang. Makuha lang natin yung kapatid mo. Nakakahiya naman kausap kong tao. Maintindihan na nila yun kasi yung kapatid mo ang importante. Babawi na lang tayo sunod.
Ang importante, mapuntahan natin yung kapatid mo, makuha na natin siya. Saka na lang sana. Daddy Frankie, pagka may tampan, Kuya JJ, yung doktor, yung schedule doon, hindi pwedeng ipagpabukas. Kasi napakaraming tinutulungan, napakaraming ginagamot, crowded doon. Kaya pag okay nang ilabas ang pasyente, hindi na pwedeng sabihin natin dyan lang. Pwede pag sa private tayo, yung mayaman tayo. Kasi dyan sa mga ospital, the more na nag-i-stay, lumalaki yung binabayaran natin. Kaya hindi pwedeng pagpabukas. Ngayon na. Sige na Kuya JJ, maligo ka na, magbihis ka na. Kung yung isisweldo sa'yo, huwag mo alalahanin yun. Upa lang naman yun eh. Makakakuha pa sila ng iba. Ito ang pinag-uusapan dito, yung kapatid natin. iba talaga yung Daddy Frankie, kapatid lang. Dapat yung kung may nanay pa sana kami, siyang sasama na sana. Ano po? Kung may nanay pa sana kami o tatay, siyang dapat sasama niyo. Paano ngayon yan? Wala na yun na. Wala na, nanay, tatay. Kaya nga po, paano yun? Paghapon na yata ito, tanghali na. Opo, kaya nga mag-decide ka na Kuya JJ. Hindi kami aalis dito hanggat di ka nakasama. Kung 200 lang yung iuupa sa'yo pag-araro, sabihan mo na lang kung sino utusan na hindi ka makakarating kasi emergency sa ospital tayo. Maintindihan nila yun. At kung 200 lang yung iuupa nila sa'yo, bigyan kita 300. Ako nang bahala. 300 ngayon, 300 ulit bukas. Yung araw na hindi kita na ibabalik, gumagana yung metro mo. Akong bahala. Pwede ba yun? Okay lang? Pero balikan sana, Daddy Frankie. Kuya JJ, hindi ko masasabing babalik tayo ngayon kasi biyahe pa lang natin, ilang oras na. Gagabihin na tayo doon. Kaya ang balik natin bukas. Huwag kang mag-alala. Gana yung metro mo. Hanggat di kita na ibabalik. Bukas din ang natin, Daddy Frankie. Para sigurado bukas ng hapon andito ka na. Makita ka lang doon. May maipakita lang kami na kapatid. Kahit kami na lahat. Maninibago na naman sila na ako na naman ang kasama niyo. At least kilala nadala ka naman. At least may ID ka. At least magkamukha naman kayo. Kasi hindi naman pwedeng magloko eh. Alam sabihin kong kapatid ko si Kuya Oliver, kilala nila ako. Nakita ka na nila doon, kilala ka na nila. Magbibis ako, Daddy Frankie. Ha? Hintayin niyo ako, magbibis ako. Ay, salamat sa Diyos. Ha? Sige, bilisan mo para makabiyahe tayo. Ha? Baka ako na pagka darating tayo doon sa ospital. Kaya nga bilisan natin. Bilisan mo na. Maligo ka. Shh, buhos. Tapos na. Ha? Sige na, Kuya JJ. Ligo ka na. Saan ka maligo? O, sige. Sa gripo. So, yun mga kababayan. Hintayin lang natin. Maliligo lang daw si Kuya JJ. Aalis na tayo. Di bali, medyo bibilisan lang natin para hindi tayo gabihin. Salamat sa Panginoon. Nakuha natin sa pakiusapan si Kuya JJ. Kung si Nanay Ansing, hindi daw talaga siya po pwede. Pero kausapin ko pa rin si Nanay Ansing, balikan natin habang naliligo. No? Para alam niya. Para pagka okay na siya, pwede rin siya. Kaya JJ, balikan kita dyan. Sabihin ko kay ate na, Nana Nansing na ikaw nasasama mo na. Ha? Ikarga mo to doon ha. Tatanim ko to. Nanay Ansing! Si Nanay Ansing. Nakausap ko na si Kuya JJ. Ano po ang sabi niya? Okay ka lang? Opo. Pumayag na po siya. O, di siya na lang po, sir. Ha? Siya na lang po ang sasama. Opo. Pero paano yun, Nanay Ansing? Pag dumating na po si Kuya
Oliver, Kayo po, ano pong plano natin? saan namin siya itutuloy? Dito po sa bahay. Ah, Dito po sa bahay. dito na. Okay. Dito na namin siya ididiretso? Kayo po. Hindi. Kayo pa rin ng kung ano yung nakabuti para kay Kuya Oliver. Pero hindi ko pa rin alam ha, kasi kailangan mag-uusap pa kami ng kung ano yung status niya. Hindi ko pa alam kung ano yung sitwasyon niya eh. Kaya, Sir, sana po pag tumuloy siya, pwede po bang makahingi ng konting tulong para mapagawa po yung magiging bahay niya? ano po? Hindi pong makahingi ng tulong sa inyo para mapagawa po yung bahay niya. Pag inuwi namin siya dito, hingi ng tulong, Opo. pampagawa ng bahay. Kahit kwarto lang po. Yung pong kwarto niya, Yung pong kwarto niya, ganun sa kwarto namin. hindi naman po. Masyado pong mahal pag gano'n. Sige, Nay. Sige po. Yun mga kababayan, sabi ni Nanay Ansing, dito daw po itutuloy. Pero sabi ko, hindi pa ako makauo kasi hindi ko pa alam kung anong sasabihin ng doktor, kung ano ang status ni Kuya Oliver. Sana nga po, hopefully okay na siya. Pero wag nating kakalimutan na si Kuya Oliver, kahit na nilabas na yan, may possible po na monthly, buwanan, ibabalik pa rin siya doon. Pero okay rin yung sinabi ni Nanay Ansing na kung lalabas daw dito itutuloy at pagawan na lang ng kwarto at humihingi ng kaunting tulong si Nanay Ansing, no? So, sige po Nanay Ansing, no? Pag-aaralan, pag-iisipan ko ang lahat, hindi pa ako makauo kasi kung ano yung kalagayan ni Kuya Oliver at kung ano sasabihin ng doktor, kung ano ang schedule niya para magbalik-balik, ano? Opo. Sige, alis na po kami. Salamat po. Pero babalitaan kita kaagad, babalik pa rin ako dito, mag-uusap pa tayo mamaya or bukas, pag napag-usap na kami ni Kuya Oliver at saka nung doktor. Ano po? Opo. Sige. Salamat po. Anong sasabihin ko kay Kuya Oliver? Pakisabi na lang po. Pakisabi na lang po, magpagaling po siya. Magpagaling siya. Sige po, Nay. Alis na po kami. Tara, mga kababayan, para mapabilis tayo. JJ, okay ka na? Nagdala ka ng damit mo? Wala dati pre, ito lang pang ano lang, sweater lang. Oo, okay. May sweater ka? Ito yung Okay, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Ano yung dala mo? Cellphone? charger dati Ba't nagdala ka charger? Asan ang cellphone? May cellphone. Ayun. Tinatanong nga ni Ate Feli kung may number ka daw eh. Ay, ayoko ibigay. Kailangan ikaw mismo magbigay. sa kanya dati pre. Oo. Kinuha ko naman yung number niya dati. Meron? Nag-text ka na sa kanya. Hindi pa dati pre. Pag magte-text ka sa kanya, anong una mo sasabihin? I love you. Sabi ko I love you na. I love you agad. Oo, dati pre, para ako. Para? Kung may pag-asa. Hindi. Ang akin dyan, dahan-dahanin mo. Bigyan-bigyan mo muna ng lollipop. Hindi naman siya bata, Daddy Frankie, na bigyan na lollipop. Bulaklak na lang. Daddy Bulaklak na. Hindi. Minsan, hindi lang pambata ang lollipop. Siyempre, i-treat natin sila as yung young. Bigyan ng, susuhulan muna. Bigyan mo ng tinapay. Soft drinks. Di ba? Una, bigyan mo tinapay. Tanggapin niya yan. Sasabihin niyan, thank you. Bigyan mo soft drinks. Tapos bukas, ang dala mo, may bibigay ako sa'yo. Tapos bubunutin, pagkabigla mong ganyan, lollipop, mapapatawa siya. Oo, ganon. Kasi matatawa nga siya. Yung mga kakaibang tricks, doon sila matatawa. The more na napapatawa mo yung tao na malungkot, the more na napapangiti mo yung tao, unti-unting nakukuha mo yung kanyang loob. Yung pala sa Daddy Frankie, yun ang gagawin ko, Daddy Frankie.
Ganun. Sinabi nyo kasi. Oo, unti-unti. Hindi porkit mahal mo, nagustuhan mo, I love you. Hindi. Suyuin mo muna. Bigyan mo una tinapay, pangalawa soft drinks. Oh, tapos kwento-kwentuhan. Oh, tapos bigyan mo ng lollipop. Pagtawa na yan. Oh, di ba? So, lumapit na yung loob niya. Tapos sunod na naman, bigyan mo ngayon ng kuha ka ng bulaklak ng bougainvillea. Tapos bigay mo sa kanya. Bilya. Oo, yon. Ang pagbibigay ng bulaklak sa sino mang tao, simbolo yan ng pagmamahal. So maraming klase ang pagmamahal. Eh sa'yo, kung anong simbolo, kung ano ang pagmamahal. Kasi hindi porkit binigyan ng bulaklak ang isang tao, ay iyon na yun, no. Maraming ibig sabihin ang pagbibigay ng bulaklak. Binigyan ko ng bulaklak yung nanay ko, mahal ko yung nanay ko sa pagmamahal. Binigyan mo naman ng bulaklak yung asawa mo dahil mahal mo. Niregaluhan mo naman ng bulaklak yung kaibigan mo dahil birthday niya. That is a symbol of love from your friend sa kaibigan. Nakuha mo ko? Pero, pag binigyan mo ng bulaklak si Yaya, ay ibang pagmamahal yon. Yun ay mararamdaman niya. Kuha mo? Sana dati pa rin kayo, pagka binigyan ng bulaklak, Mm. mararamdaman niya din na may pagmamahal din ako sa kanya. Bakit ganun kaagad yung nararamdaman mo sa kanya? Ano bang nakita mo sa kanya? Bakit napapansin ko sa'yo parang... Masipag dati parang kay. Maganda pa, masipag. So, nung unang isang beses ka pala nakapunta sa bahay, nakita mo siya, may naramdaman ka na kaagad? Na love at first sight na ako sa kanya dati parang kay. Ano? Love at first sight. Ano ba yung love at first sight? Unang tingin pa lang talagang na ano ako sa kanya. Na? Na in love na ako. Ay, na-inlove ka na. Ano yung nagustuhan mo sa katawan niya? Simple lang naman. Simple naman lang. Ano yung simple na yun? Maganda yung katawan din dati parang kay. Maganda. Kung artista, sino siya? Ay, Nora Honor dati parang Ano? kay. Kung nabubuhay pa si superstar na subok, Oo. no? Si Nora Honor. Sa iyong paningin, siya si Nora Honor. Oo, dati parang kay. Sa bagay, si Nora Honor noon, sexy yan. Oo. Coca-Cola bate. Oo, kita ko nung kabataan ko, siya rin yung kasikatan ni Nora Honor. Kumakanta yan. Ano? Bumibirit. Oo, dati parang- O, anong kanta ni Nora Honor? Ay, hindi ko na yata, wala na yata akong naalala. Wala ka naalala, pero gusto mo si Nora Honor. O si Ate Peli. Ha? Si Yaya Pili. Yaya Peli. Si wala na si Nora Daddy Frankie. Wala na. Pero maganda si Ate Peli. Hindi naman, para kang pangkaraniwan naman. Oo. Pero kung sa kasipagan, masipag talaga, believe ako. Pero paano yan? Kung halimbawa sagutin ka ni Ate Peli, di mawawalan na ako ng kasama sa bahay. Siyempre, iuwi mo na siya rito. Hindi, Daddy Frankie. Dalawa kami dun sa bahay niyo, Daddy Frankie. Doon ka na lang. Oo. Eh, paano yung mga kalabaw mo dito? Eh, ito pa nga lang, hirap iwanan yung alaga mo dito. Pag sinagot ka ni Ate Peli, dalhin na yung kalabaw mo doon. Ibintang ko na, Daddy Frankie. Ha? Ibintang ko na para lang sa kanya magsama kami doon sa bahay niyo. Ibebenta mo yung mga kalabaw alaga mo para magsama na kayo ni Ate Peli doon. Sa bahay Sige, niyo. wag kang mag-alala. Ilalakad kita, ha? Pero sa ngayon, focus muna tayo kay Kuya Oliver. Oo, No? Daddy Frankie. Aasahan ko yun, ah? Salamat sa'yo, Kuya JJ. Kasi ikaw na Salamat naman din. makakasama namin ngayon. Ha? Salamat O, din, Daddy. tara na. So yun, mga kababayan, mga kabarangay. Salamat at nakuha natin sa magandang pakiusapan. Alam ko na kung paano mapapasama to. Kailangan isubo natin dito si Ate Peli. No? Ayun na. Tara mga kababayan, samahan nyo kami. Para hindi na kami gabihin.